Alam mo, may mga nag-message sa akin, Sas, na immediately after mag-resign ni Inday Sara, mga teachers talaga na naiiyak na parang, uy, kami dito sobrang heartbroken kami, pero naiintindihan namin yung desisyon ni Inday, pero sa totoo lang, ngayon lang kami nagkakaroon ng direksyon eh. So talagang parang gusto nilang malaman, feeling nila, naku, kailangan mag-explain ni Inday sa kanila kasi may iwanan nga sila sa ere, ganyan-ganyan. Kasi they really felt the, the initiatives of Inday in trying to fix the problem in our education system. May mga talaga solid foundation na sinimulan si Inday. It's not going to solve all the problem in DepEd. Pero nakikita nung mga taga doon na nasa tamang direksyon yung mga ginagawa ano. So ang dami talagang real people are talking about it. Wala kayong ganito eh. Ito nga eh, liit na bagay eh. Meron akong challenge doon sa lahat na nag-attend, doon sa lahat ng nag-attend doon sa Pilipinas Servicio Fair, bagong Pilipinas Servicio Fair, yung mga tumanggap ng 10,000. Bakit walang nagtataas ng kamay na yes, 10,000 yung natanggap ko? Bakit? Kasi yung nakatanggap ng 10,000 na buo, hindi naman kayo entitled na makatanggap na 10,000 ng buo. Pagkatapos yung deserve makatanggap ng 10,000 ay may cut ang barangay. That is really what's happening. That's really what's happening. Sa totoo lang, sa dami ng perang pinamudmud ninyo sa buong Pilipinas, I am actually expecting na medyo meron din natakot rin ako dyan sa nila ayuda-ayuda nila yung itong 500 billion na social amelioration at yung walang habas nila na pamumudmud sa iba't ibang parte ng bansa. But later on, I realized actually it's not really giving them any favor because it is implemented in the most corrupt way. Yung mga 10,000 na pinagbibigyan nyo ng pera, unang-una hindi naman sila entitled. Pagkatapos yung mga entitled, meron naman silang cut dun sa mga pera. Like yung babaeng buntis na, di ba, ready na siya na maghahati talaga sila ng barangay eh. You know, these are going to, to come and bite them in the ass pagdating ng election. Kasi, ginamit nyo lang ang tao for liquidation. Para withdraw ninyo ang pera ng bayan. Ginamit nyo lang ang pirma ng mga tao para sa ayuda para ma-download nyo yung pera. Ayun, so would you expect people talking about how good Martin Romualdez is kasi nagbigay siya ng 25 kilos na bigas? When in fact, alam naman ng taong bayan na dapat hindi lang yun yung deserve nila. Or yung mga nakatanggap ng mga pera, allowance, kineme, ng mga kung ano-ano dyan, di ba? Yung mga tao, ginawa lang kayong liquidation. Barya ang nakarating sa inyo, bilyon ang sa kanila. And these are all going to come back come election day, I swear. Anyway, ang tawag dito, Rotten Coffee, you wanted to say something? Yes, hello po. Good evening po sa lahat. Na-observe ko lang din po gaano ka coincidental yung tactics ng Amerika about dun sa pagiging successful ng propaganda nila. Kasi naalala ko noon, back when PRRD's time, we're still chasing the effects of nun yung AXA. Isa din yun sa reason na inadmit ni former President PRRD na doon sila nahirapan talaga i-convince yung mga tao to vaccinate. And looking at it now, reflectively, parang nag-ride ng wave ang American doon na parang shit, pasok to sa banga na na tactic. And then, yeah, it became a gain for them, for their move na very strategic at very timely. So, ako as a healthcare professional, pag meron na kasi mga ripples ng negative impacts ng vaccination, it will take 10 years pa siguro bago ma-refresh yung kailangan mo ng new generation na babakunahan para ma-erase yung negative connotation about vaccines, about effects. Kasi, to be honest, Dengvaxia was really prematurely done and it was done in a way na parang may backdeal talaga sa likod. Kaya, so many people, lost their lives unfortunately. And walang justice doon kasi it became water under the bridge kasi PRRD's time is facing new challenges. Dumating pa yung COVID. He was already gaining ground before COVID came, and then COVID was a new set of challenge that he has to overcome. So, sana gawin like we always learn from history. Sana gawin ito ng mga tao na we have to reflect din what's happening to our country. Kasi 2 vaccines na ang nagdaan na ang una is badly given, the other one is badly missed. So, like this should be a sign na maging smart tayo in addressing
social issues such as this, and hindi nakakatulong na merong country na is looking forward for our downfall para makalamang lang, which is I find it very insulting as a person and even as a Filipino na putang ina to mga Kano, putang ina talaga, bakit yung ginawa sa mga Pilipino to? 'Di ba? Like they really think that they're the superior race of people on earth na tang ina. Map, like Actually, ako ginagawa to naman be na honest, nila dati pa. Ginagawa na mm, nila yan dati pa. It's really not new. It's just that this time around, we are in the middle of pandemic. Kasi 'di ba, sila rin naman yung may kasalanan nung 1986 eh. 'Di ba? mm, Minanipulate rin nila yung ano eh, yung Filipino psyche nung mga panahon na yun eh. mm, 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 So, ginagawa na nila yan even before. Ginagawa rin nila yan sa ibang bansa. But what they did noong 2020 and 2021 is exceptionally ano no, reprehensible dahil nga puta, ito yung mga panahon na dapat nakikipag-usap ka na sa Diyos eh. oo. 'Di ba? Moral. Immoral ang ginawa na yan ng Oo, US. wala talagang justification, walang ka-eme-eme kasi for example, nung panahon ni PRRD, yun nga eh, yung you know, we can debate on the morality of certain actions ng Amerika dun sa mga ibang pinagagagawa nila. But at least they pretend that there is a noble purpose to it. 'Di ba? Mm. Doon sa mga iba nilang mga panghihimasok, yung sa iba nilang mga interventionism na pinagagagawa. Of course, it's debatable. Of course, maraming di-agree pa rin na ano. Of course, mag-uusap-usap pa rin tayo dyan whether yung plano ng Amerika and the cost of fulfilling that plan is all worth it. That's up for debate, walang problema. Mm. But in those conversation, merong kahit papano na noble aspect. It may not be enough to justify everything, pero at least kahit papaano meron. Pero itong ginawa ng Amerika, noong kasagsagan ng pandemya, 'di ba? Parang ano, talaga sagad-sagad talaga hanggang buto, talagang pati sa ganitong panahon? Pati sa ganitong panahon wala talaga kayong konsensya maputang ina niyo, 'di ba? Doon ko Oo, na ano, ang copy, ano lang, yung mm, sinasabi mong feeling superior yung mga US, parang kasi hinahayaan natin eh. Ginusto natin eh. oo. Hinahayaan At natin saka sila. At ang sad lang dito At kasi, saka, Mami Laika, ano lang ha, to add this, dito bumalik ulit yung thought ko dati nung bata pa ako na all warfare is based on deception. So imagine nyo, the interest, pwede nilang i-cloud yung interest na parang, oh, we're actually doing something good, and then, behind the scenes, ganun pala talaga yung intention nila. The same thing, it constantly reverberates, paulit-ulit, it's become cyclical. Kaya, ulit kasi hinahayaan natin. oh, yun nga. Kaya nga Oo. ang drive natin ngayon is really to educate. Like kung if we see something, say something kasi ano eh, like when can we stop this vicious cycle? Kasi akala kasi talaga ng mga Kano na we are really wrapped under their like finger na para tayong puppet na pwede lang tayong like i-manipulate. Pwede tayong i-mold na kung anong-anong. And the worst part is tayo kasi yung nasa hot seat sa ASEAN. And then yung doon ako nababahala na the ASEAN is now turning their backs on us. Kasi Unfortunately, medyo nasa hindi tayo magandang side kasi even yung nakaupo ngayon, sila pa yung nagpapropaganda na kailangan natin ng US at lahat ng mga nangyayari ngayon proven na because of this expose ng Reuters, proven na lahat ng nangyayari ngayon yung sa South China Sea, yung sa mga EDCA sites, yung mga panggugulgol sa SMNI, sa mga Duterte, sa mga hindi kaalyado ng Marcos is driven ng US interest sa atin na nag-a-align sa mga Marcos kasi kailangan nilang ang US para masigurado nilang kanila pa rin yung Pag nagkaroon ng pag nagkaroon ng hand yung US doon sa pag-aresto kay Pastor Kibuloy, alams na. obvious na min. Obvious 100% nabubuhay tayo may sa interest ng US, hindi Oo. para sa Pilipinas. And ito the thing that alarms me the most doon sa ASEAN statement na doon sila nabalaka na bakit pinupush natin yung yung decision, yung arbitral decision kasi doon sila nagtaka bakit wala ang China. You're supposed to come up with an agreement with the country you're in dispute of pero wala ang China. Kaya doon na sila nag-aano na there is someone else behind this pushing this narrative. So yun. At saka tama nga ng sinabi ng pinag-usapan natin dito na the US is constantly pushing us like this kasi there are people who allowed it. Nila Maria Ressa, they receive funding from the CIA. Si Lenny, masyadong leaning towards American politics. So sana maging lesson na to na we should really look after ourselves. And then parang bomba ba, parang like
it's like terrorism. If you see something, say something. Kailangan natin i-call out ng mas malakas. Kasi we can never escape this cycle kung meron pa rin mga people na hinahayaan tong ano. Like, shout out dun Pero sa may mga pag-asa IT pa ha. naman. Oo. May pag-asa pa kasi during nung time ni Duterte, bakit ang lakas ng loob ni Duterte na mura-murahin at istabin tong US na to? Di ba hindi nga siya pumunta ng US? Minura niya yung presidente ng US. Ayaw niyang pinabalik niya yung balanghinga. Pero ang lakas ng loob ni Duterte kasi alam niya malaki ang kanyang political capital. Alam niya yung support sa kanya ng masa. So, Hindi kung may siya ng pera. support sa tao na i-even yung yung hawak yung control sa atin ng US, I think may pag-asa pa para huwag tayo gawing alipin talaga ng US. Yun na sana yung start eh. Maganda na sana yung yung pacing ni former president doon kasi meron na siyang nasasabi eh. Meron na siyang mga maneuvers sa foreign policy niya na hindi talaga reliant sa aid at saka sa conditions ng Amerika, which is sobrang ganda. Tapos putang ina itong budol na pre-namis na i-continue daw. Kaya, 'di ba? Yun pa lang bargaining power na yun kaya sila nakabudol eh kasi akala natin doon na talaga tayo papunta. So, yung shoutout sa mga IT, like sana man lang, like maghanap na naman kayo ng ibang trabaho. Like hindi nyo sana masikmura ba na ang pinapakain nyo sa pamilya nyo is something na may ibang agenda. And it costs lives. Kasi yung vaccine pa lang, isipin nyo ang daming tao na they should have given the vaccine. Kasi it saves lives eh. And then napakasakit lang na ginawa talaga tayong Ano kayang feeling ng basahan. mga ano kayang feeling ng mga ng 23 Filipino na employed sa General Dynamics IT? Sana maisip nila ang pinapakain nila sa pamilya nila. Binaupan Something sana. na it's a very dirty money. Like merong tali ang pera na yan. Hindi siya Nobel na kinita mo. Yes, you earned it honestly kasi it's a work contract, but merong blood yung paper trail na yan. Ewan ko lang. Sana matauhan na sila. So yun lang po, Kaya mo ma'am. Thank you so much for giving me the time. Yun lang yung napansin ko kasi may vaccine scare pala nung time na yun. Kaya masyadong effective yung drive ng Amerika nung time na yun. So everyone stay alert, learn to look for information, maghanap kayo, be the judge of the information, malunong tayong mag evaluate kung tama ba to or mali or accurate ba to or hindi kasi that's one way of self-educating and sana matauhan na tayo kasi ayoko talaga nakikita lalo na yung mga bata at saka yung mga meron pa sanang future na madadamay lang sa putang inang political maneuvers ng mga bansa. So yun lang po. Thank you. More power. I'm just Thank in the you, background. Ayun, Sas, meron kang gustong sabihin? Nag-open na camera si Sas eh. Ayun, anyway, puntahan na natin sa... Sabi ni George Roses, ba't nagbubunya mga Ensaymada vloggers? Nakala mo sila dahilan, ba't nag-resign si VP? Mga vangag ba sila? Yun nga, kasi talaga, parang... Yun yung problem kasi talaga dito sa mga engot na to. Yung basic knowledge, wala sila. So parang, alam mo yun, yung feeling tuloy nila, sila yung may kasalanan kung bakit nag-resign si Inday Sara. Feeling nila sila yung prime mover. Kaya na, Diyos ko, hayaan na lang natin sila para kung sila sa katangahan nila. Ibigay natin muna yung moment nila ngayon. Hayaan na natin si Inday Sara magsalita after ng isang buwan. Oo. Hindi pa siya hindi niya binibigay yung reason para sa ngayon eh. Ayan. Anyway, ang tawag dito si Vermarie. Hello? Hello, good evening Hi, to you Vermarie. lahat. Hello. Good evening. OFW po ako ng Taiwan. Dito sa Taipei. OFW ako dito. Oo. Philcom leaders din ako dito. Noong panahon ng eleksyon ni BBM at saka ni Inday Sara, ay suporta talaga kami. Pero kung may ibang, ayaw ko kasi sa kanya eh. Kay BBM talaga, ayaw ko personally. Kaso lang wala na siyang, kumbaga sa multiple choice, ABC, parang siya na lang man eh. Wala na, sunod kumampitas si Inday Sara sa kanya, yung parang, siguro na ano na naman na ito, na sana, or na ano, parang, sige na lang, parang ganon. Sunod, yung matagal na ako nakikinig sa inyo, matagal na akong sumusubaybay. Nung panahon ng campaign period ng senatorial, pumunta dito si Atty. Glenn Chong. Kami yung nag-accommodate sa kanya dito. At saka ako talaga yung, nasa gilid niya, ako yung leader na nag-assist sa kanya talaga. Kasi ako naniniwala dun sa ipinaglalaban ni Atty. Glenn. Kasi, nung bata pa ako, nung single pa ako, nung college ako, nag-speech chairman ako, pinasok ko yung politics. Dahil sa politics, ng ibang bansa ako, 22 years na akong OFW. Parang,
yung tuwing makikita mo yung bansa mo na parang gusto mo rin sanang umangat at saka yung nakikita mo dito yung politics sa ibang bansa, kung bakit sa atin ang lala, sobrang sobrang parang ginagawa na nga ng iba na negosyo na mga dati nung bata pa ako, nung 1980s may isip na ako, yung parang sa barangay hindi pa naman ganun eh. Hindi pa nasa baba. Grabe ngayon kahit sa barangay, grabe talamak yung nakawan, talamak yung corruption, na parang pati mapapansin mo yung pati buto, binibenta na, yung parang kailan ba tayo magigising? Sunod ka, yung nakaraang araw, nakita ko yung live ni Miss Sas, na yung about sa realtors na yun, na umiiyak kayo, na napaiyak si Sas, na parang ako naiyak din, na parang grabe, ang tanga-tanga na natin, parang alam naman natin na minsan tanga talaga ang Pilipino eh. Pero parang 100 million times na isabihin sa'yo yung tanga-tanga niyo. So, hindi pa ba tayo nagigising na Amerikano na mismo ang nagsasabi na ginanon tayo? So, hindi pa ba tayo magigising? At saka tingnan mo na lang dyan sa mga vloggers na mga na tinatawag ng ensaymada, hindi mo maisip, parang may mga puso pa ba itong mga taong to? May pamilya pa ba? May next generation pa ba sila? Na kaya nilang ipagkanulo ang kapwa nila para lang sa pera? Tira lang naman lahat yan eh. Sunod, tingnan mo, ang bansa natin, ang daming batas. Ang dami-daming batas. Pero yung mga batas na yun, hindi naman magamit, hindi naman i-implement. Tingnan mo, saan ka nakakita? Sa Pilipinas ka lang nakakita. Nakakulong na senador pa. Saan ka nakakita? Sa ibang bansa, sa Hong Kong, pag napatunayan ka na nagnakaw ka kahit kusing, hindi ka na makakaupo kahit kailan. Dito sa Taiwan, ganun din. Pero saan ka nakakita? Sa Pilipinas lang. Napagturingan pa tayo ng maraming matatalino. Pero matatalino sa kakagaguhan. Kaya sabi ko kung nakakapatay lang yung putang ina, sana namatay na silang lahat. Yun nga Ako, eh. ako parang naisip ko nga si DT kanina yung nagsabi siya na mag-design siya. Sana matagal niya lang ginawa. Kaso hindi naman natin hawak kung ano diskarte niya, kung ano ba ang... Ako nakikita ko nakikita ko yung punto niya na bakit hindi siya nag-design. Kasi di ba, siya mismo ang nangampanya sa Uniteam. Yung parang pinapakita niya sa tao na, kasi ang pinaka nagustuhan ko sa mga Duterte, may isang salita. May isa silang salita. So, ibig sabihin, yung parang pinanindigan niya pa sana, na kaya pa natin to, kaya pa natin to. Pero hindi na talaga eh. Pero Sabi tama ni lang. sabi ni eksaktong totong, I disagree with you, Joey. Si Inday consistent sa paglilingkod sa bansa natin. Sorry, Joey, kahit kanino at sino pa ang kasama ni Inday D, very consistent siya sa pagsisilbi. Ba't wala naman po ako sinabing hindi po siya nagsisilbi sa... Nakikinig po ba kayo? Wala naman po ako Totoo sinabing hindi talaga siya siya nagsiservisyo Wala naman ako sinabing hindi siya nagsisilbi sa bansa. Kita mo pa, nakikita mo pa, Ma'am Joey, yung mga senador, nung panahon ng kampanya, parang akala mo hihimudin pati ang lapalapa ni Inday. Pero tingnan mo, nung panahon ng kasagsagan ng confidential fund, lintek na yan na, alam ko rin naman na alam din naman nila na hindi ninakaw ni Inday Sara yung 125 million, pero ang pinapropaganda nila na parang binulsa. Kung ilan sila bang magnanakaw, hindi yung nagsasalita na ninakaw. Hindi na, sa tingin mo ba? Yung parang, ano ba itong mga klaseng mentalidad meron tayo na kung saan pa yung leader na nakikita na natin na dinadala tayo sa kabutihan. Alam mo ba, nung panahon ni PRRD, kasi ang employer ko dito is hapon, businessman, malaking negosyante, malaki talaga ang negosyo nila. Di siyempre ang mga businessman, di ba, may ano din sila sa politics, kung sino yung supportahan nila. Alam mo, bilib na bilib siya sa presidente natin nung panahon na yun. Sunod ngayon nung nakaraang buwan, tinanong niya ako, ano daw nangyayari? Sunod sabi niya, yung vice president niya, di ba anak siya ng dating presidente, maganda yun at magaling. Sabi niya, ano na ba nangyayari sa bansa niyo? Kasi matagal na sana maglagay ng branch itong amo ko doon sa Pilipinas. Kasi sa ibang bansa, mayroon na siyang branch. Pero alam mo kung bakit ayaw niya? Bakit ayaw niya? Nag-ayaw na bakaw siya. Kuryente at tubig, sobra pa sa ginto. Mahal masyado. Samantalang dito sa Taiwan, kasi may building house ako dito, no, sa Taiwan, 2 buwan dumarating ang bill. May ano kami, may ref, may microwave, may oven, may electric fan, may aircon, lahat kumpleto. Pero yung bill namin, 700 ang pinakamalaki, $780. 2 months pa yan, magdating yung bill.
Sunod ang tubig namin, libre. Kasi ang tubig namin dito, parang hindi nga gumagalaw. Kasi nga parang ang tubig dito, parang pinamimigay na lang nga eh. Yung gas din namin, libre. Kasi ang gas dito, ang mura-mura. Yung gas ng stove, linya dito, hindi kami gumagamit ng tangki-tangki. Nakalinya na parang tubig din siya. Dapat, yan kaya tayo naghihirap. Ang mayayaman, yun ang yumayaman. Alam mo kung bakit? Dahil ang basic needs natin, tinitirahan pa ng mayayaman. Saan ka ba nakakita na ang tubig, kuryente, at saka yung gas natin, ipagmamayari ng private? Isamagtalang dito, government. Kasi nga, para nga ang kinikita ng tao, hindi na lang doon mapupunta sa bill. So ibig sabihin, makapapagpaaral siya, makapapakain siya ng pamilya niya, mabubuhay niya yung pamilya niya. Sa sahod, isipin mo, sahod mo 600 ang a day. Kung regular ka, 600 ang a day. Magkano ang bill mo? Ang pinakamababang bill ng tao sa atin sa Pilipinas, yung 2,000. Swerte mo na nga, ang 2,000 na ang bill mo. Taas tubig kuryente. Swerte mo na yun. Taas ang tubig ang kuryente dito. So because of that, talagang na-turn off yung mga investors, no, Vermarie? Oo, kaya wala tayong trabaho. Hindi tayo makapag-generate ng trabaho. Kaya dumadami ang OFW natin dahil hindi kami makapagtrabaho dyan. Kasi sa totoo lang, 5 years ako sa municipal government, hindi makakabuhay, hindi ka makabili ng isang latang pro million sahod. Mhm. Ayun. Kasi nasa bills pa lang. Vermarie, address ko lang tong comment ni Melwan. Sabi kasi ni Melwan, maraming comments si Melwan eh. Sabi niya, nauto nga kayo ni Marcos, numero 1 niyo yung si Sas sa pag-campaign kay Marcos. Sisihin niyo ang sarili niyo kasi utu-atu kayo, corrupt Ito kayo. pala siya. Sabi ni Melwan. Okay, Melwan, paano naging corrupt? Ito dito. Nung nakita nga namin na mali si Marcos, si Bongbong, kinriticize Marcos nga. namin agad at tinuligsa namin agad. Kung corrupt Hindi namin kami, tinulogay. wait lang, Vera, please do not interject. Okay? Kung nakita nga naming mali, tinuligsaan namin agad-agad, okay? Ang corrupt po, yung nakikita mo na ang mali ang ginagawa, wala ka pa rin sinasabi. Hindi mo pa rin tinutuligsa. Yun po ang corrupt Melwan. Sino ba to si Melwan? Ano bang ganap dito sa buhay? Ay di, baka ano din bayaran. Ano ba to, kakamping ba to? Or whatever? Baka 15, 30 din. O ano naman yun yung kinampanya si BBM? Bakit pareho ba yung BBM na sinuportahan namin sa BBM ngayon? Hindi. O edi kung corrupt kami, edi dapat tuloy-tuloy pa rin kami ngayon. Ito mahirap sa mga Pilipino, no? Na parang sa tingin nila nung panahon na yon, tama ako. Okay, tama ka, pero wala kang it's just your hunch na kung mabubudol to si Bongbong. But the thing is, the evidence during that time is ito ang kanyang prinsipyo, pareho kami ng pinaglalaban, so susuportahan ko to. Biglang nagbago. 'Di ba nung nagbago nga si Bongbong, naghintay pa ba ako ng Tayo. 'di ba naghintay pa ba ako na anong parang Nung panahon para tuligsain? Oo, na parang 'di ba na ang corrupt, bakit ba kami sinasabi mong corrupt? Ang corrupt yung mga nandiyan, no? Oo. Anong ninakaw namin? Anong ninakaw ko? Sige nga, Melwan, sabi mo nga, anong ninakaw ko sa bayan? Meron akong ninakaw? Sino sinuporta mo? Ako niyan. Ayun. Melwan, pwede kang mag-respond. Ayan. So, ang dami mong sabihin nyo maraming Pinay ang US dahil sa vaccine nagkaubusan din sa US ng mga vaccine, mga tanga. Melwan, hindi kita maintindihan anong pinaglalaban mo? Alam mo, may utak naman yan, huwag natin pansinin. O, i-block mo na. Para siyang bangag, be. Alam mo, ang dami-dami kasi sa social media na sa totoong buhay kasi nila, hindi sila nakikipag-usap sa mga tao kasi nga wala silang buhay. Kasi yan nakikita ko naman sa mga nagko-comment sa akin. Kung tinitingnan ko yung wall nila, gusto na kumakausap sa kanila sa wall nila. And I just realized na makes sense. Kasi ganito yung ugali. So, binablock ko. Diyos me. Anong connection na nagkakaubusan ng vaccine sa US sa propaganda ng US sa atin? Parang, ha? Kabubuhan ni Melwan. Oo nga, ano ba yan? Diyos me. Actually, feeling ko papunta na siya sa anti-vax eh. Oo, wala sustansya yung mga pinagsabi niya. Anti-vax Baka anti-vaxxer siya eh. Ayun. Yun lang. May troll na naman, Joey. Block mo yan. Sabi ni Hey Darren is one good example pa kung Pilipino pero hindi. Peke. Ayun.
Ayun lang. Anyway, Kunyong Saberon, maraming salamat. Ayan. Maraming salamat sa mga nagbibigay ng ng nagpapakulay si Maria G, Zach, Maylin Tuyay, Lyric, Karin Purog, Kunyang Saberon, and Gigi's Baking. Pang coffee para hahaba ang live. Ayan. Maraming salamat. Ayan. So, Alam niyo, yun. Mami Joey, yung pagre-resign ni Sarah, tuwan-tuwa sila, di ba? Mm-mm. Kung nagigets nyo lang, ngayon resign na si Sarah, para nang merong kutsilyong nakabitin sa ulo ng mga ensaymada ng mga itong may BBM. At ano yan, parang nakakapraning yan, lalo na kung ikaw is, alam mo na, di ba yung mga chismis, nakakapraning yan kasi nag-resign tapos hindi mo alam kung anong mangyayari. Ito yung reason kung bakit nag-resign. Oo. So ang ending yan, ano yan? Lagi kang ingat sa sasabihin mo, or either ingat ka, or uunahan mo siya, at kapag inunahan mo siya or ingat ka, pwede kang magkamali na maging downfall mo. So, yung ginawa ni Sarah na to is naging parang patalim na nakatutok ngayon. Oo. Actually, yung medyo talagang caught off guard yung mga tao dahil dito sa resignation niya. Walang well, we know that it's gonna happen, pero walang nag-expect that it's gonna happen now. So, mukhang nakatikim ng isang malaking dose of, something that can make them paranoid. Hindi ba, nakakapaning nga, bakit ba nag-resign to? Baka mamaya, balak nilang iupo to si Sarah. Mag-iisipan na kung ano-ano. At hindi yung ganyang mga scenario, hindi yan maganda lalo na kung totoo yung mga paratang kay BBM. Nakakapraning yan. Mm-mm. Gets nyo ba? Oo. Ayun. Ang mga angat. Sabi ni C.A. Fel, regarding Sarah, share ko lang ha, I belong to a few DepEd groups. Ang daming support for Sarah at nagpapatunay how effective she was. Regardless of many rage bait posts ng mga anonymous posts against Sarah, now ang daming nagde-defend. This is a surprise kasi usually puro tahimik lang yan. But with the resignation, dinagsa ng support. This is new. Her resignation has ignited something talaga. Actually, sabi nga yung ate ko kasi teacher, public school teacher. Sabi ng ate ko, even yung mga pink, yung mga pink na teachers, even them are not are unhappy na nag-resign si Sarah. Syempre nakatikim sila ng ng 30 days continuous na walang na bakasyon na walang istorbo. Diyos ko po, ang tagal-tagal na yan, ngayon lang uli nagawa. So, I think they really appreciated the commitment of Inday Sara in making things done. Hindi, again, their tactic is poisoning Sokmed. Ano nga ito? Troll emerald tactic. Mm-hmm. The problem there is babalik ulit tayo dun sa 2016 ni Duterte na mga totoong tao yung nagbibigay ng testimonial kay Duterte. Mm-hmm. Na hindi nakalakang profile. Mm-hmm. Totoo. na kinukwento sa mga kapamilya nila, kabarkada, ganyan. Kasi ang social media ngayon, ano na siya hindi na siya limited. Yung hindi na siya limited kung ano yung nakikita natin sa screen natin or sa phone natin. Nag-uusap na yung mga tao tungkol kung ano yung nakikita nila sa social media, pinagkukwentuhan ng mga barkada, pinagkukwentuhan ng pamilya, di ba? Kaya nga, naalala mo nun, Joey, nung sabi niya na, nung una kami nag-keme ni Mother Dragon, sabi nung isa na, naku, mas maraming pang nanonood doon ni Sas, kasi kami, ni-live, namin siya, pinalabas namin siya sa barangay hall, tapos nanonood yung mga tao. So, alam mo yon na, parang halimbawa, yung who would have expected, yung jeepney driver na nandun, sabi niya, ikaw Bongbong, huwag mong lagyan ng pulburin yung utak mo. Hindi ba? So parang, can you imagine si Manong driver na halos siguro halos buong araw nasa jeep? Alam niya yung pulburin. Ibig sabihin, nag-uusap-usap yung mga to. No? May mga nangyayaring hindi natin nakikita. Pero, nangyayari ito sa likod ng social media. Yun ang mahirap masagupa. Kasi kahit pa ulit-ulit ka dyan, mag-alagay ka ng troll, papakalat ka ng troll and fake pages, ganyan. The problem is, pag-uusapan ba yan? Hindi ba babae?
Hindi Hindi bababa yung conversation na Kasi ganyan. hindi kayo totoong tao. You Hindi cannot ba? translate it to warm bodies. Oo. Kaya nga bakit yung mga maisog, bakit pinipigilan? Mm. Kasi, Kasi totoo. sino ba si Zeti, no? Nandito si Zeti, no? Si Zeti may alam ito sa sa gobyerno. Yung mga politiko yan, nagpapasurvey yan sila ng honest. Yung, Yung real pulso ng masa. oo, regularly yan. Yan yung mga hindi pinapublish. Pinapublish. Kasi yung mga pinapublish minsan ng mga survey, may masahe na yan. Ibig sabihin, meron na yan. May mga inflation na yan, ganyan. So, nakikita nila kung ano yung totoong pulso. Kasi, of course, you need an honest survey, no? Alam mo namang maniwala ka sa sarili mo. Sa sarili mong gawa-gawa, di ba? That's fatal, no? So ngayon, itong sinasabi mo, Joey, na yung sister mo ba yun? Oo, sister ko. Kita ba, sister mo, nag-uusap sila, alam nila yung nangyayari talaga doon. So kahit anong paninira mo dyan, tapos hindi talaga yun yung nangyayari sa likod ng social media. Wala rin. Kita mo si Mama Lenny, di ba grabe yung niya, no, yung promotion niya dun sa social media, di ba, na ganito si Lenny, ganito, ganyan. Bakit hindi sa'yo overwhelming sumama yung mga tao ng eleksyon? Bakit yung 8 diretso na flash? Di ba? Kasi hindi mo kasi mapipigilan yung mga tao na nakikita nila kung mag-usap-usap sa kung ano yung nakikita nila sa yung mga tao kasi mas naniniwala kasi yan. Mas naniniwala kasi tayo sa mga nakapaligid sa atin, no? That's network effect, not necessarily nang nandun sa social media, pero kakausapin ka, uy, may ganito pala, may ganito pala ang nangyayari. Tapos sila yung mag-uusap, no? So there is actually a larger discourse na nangyayari behind the social media na it cannot easily be manipulated. Wow. Paano naman sila Lenny nagpa-survey tapos paniwalang-paniwala sila sa sarili nilang survey? Hindi na sila eh. Ang kasi style ng Dilawan yan yung fake it till you make it. Oo. Diba? Style ng mga Dilawan politician fake it till you make it, ganyan. Mami Joey, tama si Sase, kasi di ba nga yung kwento ko nung bumili ako ng dog food doon sa pet shop, yung mga tindero nanonood pinapanood si Maharlika. Then pagdaan ko doon sa tindahan, bumili ako ng sigarilyo, si Maharlika pinapanood, kaya akala ko nga nasa Channel 7 na si Maharlika. Pero nag-live si Maharlika, may mga nanonood ng mga common tao sa mga daan-daan. So, yun yung magmamatter, hindi yung mga troll-troll na mga Yun talaga ang magmamatter kasi yun yung hindi naman yan lahat manonood ng sabay-sabay ng isa-isa, no, ng individually. Pero parang tayo nanonood tayo ng TV sa bahay, nanonood tayo isang barkada, isang ganito, isang ganyan. Ganon din yan sa social media, lalo na nung nagkaroon ng live. Kasi dati, nung wala pang live, ang labanan nun kasi talaga essay writing contest. Hindi ba? Oo. Boba ka. Kaya nga mas maganda nun kasi pag boba ka nun, Bex, Hindi ka magsusurvive, di hindi ba? ka magsusurvive. Ngayon kasi, nauso yung live, ganyan, video, ganyan. Yung mga tao sabaw-sabaw, so gagawin na lang nila, okay, ganyan na lang, scroll. So, ganyan yung they're trying to penetrate, di ba? Yung kaya itong mga ensaymada vloggers, di ba, magla-live sila, magaganito. Pero the thing is, yung mga nauna kasi, yung essay writing contest nun, meron na silang loyal following. Alam mo yon na nung nahasa ng essay writing contest, hindi ba? Nahasa ng essay writing contest. So, kaya nga ako, sabi ko, okay, di bardagulid niyo ako yung mga followers ko, 2016 pa to, no? Kaya nga nila pina-follow ng mga to dahil sa essay writing contest. Sa mga essay writing contest entry ko. Hindi ba? So, siguro mapipigilan niyo yung mag-follow, ganyan. Pero the thing is, ang appeal ko is word of mouth, no? Pinag-uusapan namin sa, for example, sabi ko nga yung kami sa TikTok noon, pagka nag-uusap-usap kami sa live, kumbaga, we refer to what you said on certain topics, ganyan. Andun na sa level ng i-refer ko lang dun sa mga news na naglabasan today na sinasabi na second to the last daw tayo sa ranking ng creative thinking. Ganon. Ng creative thinking. Ang creative thinking kasi guys, ito yung ito yung ability ng tao na
ano no, na mag-isip ng mga solusyon, gumawa ng mga original na mga ideas, ganyan-ganyan. Ayan. Creative thinking is the ability to come up with the unique original solutions. Also known as creative problem solving, creative thinking is a valuable, marketable soft skill in a wide variety of careers. Ayan, yan ang ibig sabihin ng creative thinking. Pagka kasi pinag-uusapan natin yung creative thinking, ang prerequisite kasi nun, you have basic knowledge, 'di ba? Yung naiintindihan mo yung sinasabi or yung konteksto, yung mga gano'n. Yung problema kasi natin ngayon, dahil ang dami-daming mga ano, ang dami-daming mga yung sobrang siguro gawa na rin ng sobrang impatient ng mga tao, dun pa lang tayo sa basic knowledge, nire-refuse na nating i-absorb. Eh, paano ka pa makakarating sa creative thinking, 'di ba? Well, ang sabi nga nila, no, creative thinking is para yung the rules ng mga artists. Before you create something new, learn the rules and basics first. Correct, oo. Alam mo, sina Picasso, hindi naman sila nagsimula ng ganyan na surrealist painting kagad. Oo. Nag-aral pa yun yung figures, portraits, ganyan, yung basic lines. Alam mo yun yung Oo. basic ba? And then, after nun, saka sila humanap ng, okay, ganito ko i-move forward ang art. Parang ganyan. Parang si Einstein. Einstein had to study Newton, no? And then, in his academic scientific career, he reimagined physics. Mhm. Can you imagine? Well, until now, hindi pa rin na-absorb ng mga tao na space and time bend. Alam mo yun? Parang, paano yung space-time? Naiisa lang, tatlong magkakasabang dimension yung, isa lang yung space-time, no? Three-dimensional space or one dimension of time. It's not yet sinking in sa ordinaryong tao, pero No. it's slowly percolating kasi it's counterintuitive. Pero bago niya ginawa yun, muna siya, pinag-aralan niya muna yung classical physics, ganyan, bago siya nag-bend ng rules. Ganon ang mga eksena sa buhay. Learn the rules and then break it. Correct, oo. Kaya parang yung mga nang-aapi na para, si Sas ganito, si Sas kineme. Guys, or yung ibang yung iba rin na mga influencers din who are very articulate dun sa kanilang mga position, ganyan. Bago nyo sabihin yung mga hanas ninyo, kailangan requirement kasi kailangan basahin nyo muna. 'Di ba? Kaya basahin nyo muna. Ang problema kasi, wala na kasing basic understanding. Gusto nyo agad dun sa dun sa creative way na wala namang naampaw, na wala namang pinaghuhugutang laman. Ayun. Anyway, dito Mami Laika sa ZT, anong comment nyo dito sa si Job Street Philippines? They made a post using Inday Sara's picture kasi nag-resign nga siya today. Ayan. Sabi niya, napagod maging secretary, find a better job at the Job Street. Ayan, kasi nag-resign nga siya today, no? Hindi ko naman to tinitake as, parang... Ako desperate yung Job Street. Kasi relevant pa ba ang Job Street? Hindi na siya relevant. Linkit ng nagulat nga ako, may job street pa pala eh. Grabe siya. Oh, promise me, kasi hindi pa uso yung internet nun. Nagsisimula pa yung internet pa lang nun. Dial-up pa nga nun, wala pa broadband. Yan yung panahon ng Job Street. Naloka ako na may Job Street pa pala ngayon nung nakita ko yan. Kasi syempre... talaga. Baka kaya siguro this is their desperate way to get to be popular. Pero the thing is, kung ginagamit ng mga tao, LinkedIn, no? Is, bakit pa sila nagamit ng Job Street? Ang Job Street kasi binabayaran ng gobyerno yan. Kasama ang Job Street sa mga caravan nila. Katulad nung nag-Independence Day, meron dong Job Street din na booth doon sa nila. Kasama yan. Bayaran din yan eh. Kaya hindi tayo magtataka na gano'n ang post nila. Ito naman si Pixie. Pixie, gabi-gabi kang nanonood dito sa live. Gusto mo ba talagang pag-usapan to? Kailangan panagutan ni Duterte ang kaso niya. Ano pong kaso? May nakasamba bang kaso kay Duterte? Ito yung ito yung sinasabi ko na, paano magkakaroon ng creative thinking yung mga tao? Hindi nyo naman naiintindihan yung basic knowledge required to talk about ICC at yung mga kaso-kaso ni Duterte. Nagets mo ba, Pixie? Ito yung sinasabi ko na na parang, wala naman kayong gusto nyo agad dun sa creative writing, hindi nyo naman naiintindihan what it takes what it takes in running our justice system.
Ano ba naman yan? Kinakaroon naman ni Pixie yung pagkabobo eh. Hindi, itong nakakaloka, no? This actually relates to the deterioration of our education system. Kasi yung mga katulad ni Pixie, noong mga panahon ito nila Miriam Santiago, noong 50s, 60s, bawal yung ganyang bobo. Girl, Actually, Sas, tanungin ninyo sa mga magulang ninyo. Matatalino ang pang Pilipino nung 50s, 60s, nagbabasa. True! Yung Yes. mga yung mga interview nung 60s, 70s sa mga TV, yung mga ambush interview ng mga Pinoy sa kalye, ang gagaling magsalita ng mga Pinoy. Matatalino. super Kaya true. Kaya nga yung parang yung nanay at tatay ko parang achiever. Sabi ko, bakit parang lahat ata ng 50s and 60s na mga 50s and 60s lumaki, bakit puro kayo achiever? Parang, alam mo yun, ang hirap kumuha ng hindi achiever. Actually, kahit yung mga, halimbawa, nakatira ako sa recto, yung mga nandun lang, mga nagtitinda ng mga matatanda, yung mga eskaparati, if you can talk to them with history, with ganyan, napaka-fluent nila. Mga matatanda na to, ito yung mga naglaki ng 50s and 60s. Kaya matatalino yung mga tao noon. Ay, at Ito least mga tayo, Pixie, sa panahon natin, gusto nating mag-champion lahat sa Battles of the Brains. Actually, alam mo yung Kahit hindi yung naman, mga hindi naman kapitbahay mo, hindi naman nakapag-aral, nakatapos ng college. Yung mga normal na tatay, nanay na ang trabaho ay mga karpentero lang. Pero makikita mo sa umaga pagising, ang unang hawak, dyaryo. Mario. Yes. Yes. At ito yung, ang dyaryo nila is yung People's Journal. Yung English. Yung English. Hindi yung tabloid, yung People's Journal. Oo. Ganyan naman nakikita. Tapos pag nakakausap mo talaga sila, very very fluent. Naalala ko yung mga matatanda. No? Kaya nga ito kasing social media, no? Ang social media kasi, it democratize kasi conversation. Bex, ito nga katulad ni Pixie, pag ito sa totoong buhay, hindi ito makakasaba. Bex, sige nga, ipakita mo nga sa amin ang iyong mga conversation partner sa totoong buhay. Kaya nga ako, tinitingnan, pag may mga nababara sa akin sa page ko, ganyan, tinitingnan ko ang wall. Bex, karamihan talaga sa kanila, walang kumakausap sa kanila sa sarili nilang wall. Walang matalino. Walang matalinong post. Kasi doon mo makikita. Halimbawa ako, paano ba ako nakilala ng ating butihing kaibigan si Archie. Ang ginawa niya, dinidebate ko siya sa wall niya. Ang ginawa niya, pumunta siya sa wall ko. Ay, puta, ano to Inad niya ako. Kasi nakikita niya doon sa wall ko na, ay, biba to kahit sa sarili niyang wall, merong audience impact. Pero itong iba, pag tinignan mo talaga yung sarili nilang wall, walang laman kasi nga pati yung mga tao sa paligid nila sa buhay, hindi sila nakakausap ng may laman. Yan ang totoo. Ayun lang. Anyway, sabi ni Achi, yung job street daw, hindi daw yun yung job fair daw yun, hindi raw jobs. Ewan ko, I'm not so sure. Pero ang alam ko kasi Achi, yung mga government jobs, alam ko may kontrata ang Philippine government with Job Street na yung mga government, yung mga opening sa government ay ipinopost sa Job Street. Sa Job Street, tama. Tama Ano yun. yung kontrata ang Philippine government with Job Street? Exactly. Kasama yan, nung nasa Caraga, nakita namin yan sa caravan nila. Na yung pinsan ko nakita. Oo. So kaya Yung parang pinsan ko hindi nasabi. nila nakasama siya sa job fair. Yes, kasama sa job fair. I think mas mura kasi si Job Street kaysa kay LinkedIn. Kung makikipag-partnership. Medyo sosi-sosi kasi si LinkedIn eh. Unlike ni Job Street talagang pangmasa. Para siyang ano ba yung nung wala pang noon, yung bibili ka ng dyaryo, maghanap pa ng job finder sa mga dyaryo. Ayun. Lolo ko grade Kaya 7 natin lang. sa Job Street, gusto lang niya kumita. Tinabangan ko, Joey, yung kung anong ibabalita tumuro kasi mukhang nagano daw sila kanina, nag-emergency meeting daw sila, yung grupo nila nito. Kasi nga, inabangan ko yung balita yan bukas eh. Ano kaya yun? Hindi nagigets ng mga nagbubunyi dahil piling nila sila yung dahilan kaya nag-design si Sarah. Hindi nila nagigets na nakakapraning tong ginawa ni Sarah. Kumbaga sa chess, ipatalo mo na to kasi alam mo may malaking move ka. Tapos nakita niyo ba kanina ano yung meron siya? Ano yung karga ni Sarah dito? Bakit ganyan? Bakit bigla-bigla? Bakit all of a sudden? Sa totoo lang, may pagka all of a sudden tong while we expect that this is gonna happen. Pero ako hindi ko na-expect na today sa totoo lang eh. Yes, Joey, nakita mo yung post ng PCOO, yung nila, yung statement nila yung nag-submit si Inday, mali-mali. Napakatanga. Pinagpistahan. Napakatanga.
Ito yun eh. Actually, lagay ko nga doon sa comment section sa page ko. Ayan, that's very true. Si Cedar Del Cua, kita mo 63 years old. Kasi yung nanay ko noon talaga, naalala ko, actually, no, kahit nga noong 90s, naloloka na yung nanay ko sa quality na education ng Pilipinas. Eh. Sinasabi niya sa akin, grade 5 ka, hindi ka pa marunong magganito, magganyan. Alam mo talaga, sabi ko, alo eh, ano pa sila nung panahon nila, genius? Super science. Super science ba kayo? Oo. Hindi na kasi very kasi nung panahon na yon mahirap ang buhay. So kailangan ang education talaga yung talagang nakakapagpatawid sa sa kahirapan. Kita mo si Miriam, 'di ba? Sila. Hindi naman sila kayamanan pero lahat sila achiever. Yung lahat ng mga kapatid ni Miriam, sabi ko, wala sa bobo. Ganun, ang hirap nun sa makahirap no. Ang hirap noong panahon na yon sa isang pamilya na may bobo. Kasi mapipressure ka dun sa mga kapatid mo, kabarkada Yun mo. kasi yung mga patalbugan nun ng mga family eh. Yung patalbugan ng mga family nun na parang, ay, may anak yan na honor student. Ganon. Oo, ganun. So hindi pa uso yung, kasi ngayon kasi, ang hirap kasi ngayon, halimbawa, syempre magagalit dito yung mga fans ni Vice Ganda. At ito yung sinabi rin sa akin ng mga ibang mga teachers na ang laki ng naging influence ni Vice Ganda sa discourse ng mga kabataan. Sad sas, pero totoo lang. Totoo yan. Sa Na, alam mo yun na parang, ano nangyayari dito sa, pag-iisip ng mga kabataan, hindi very, basta wala na siyang, hindi na siya level. Sino bang prodigy ni Vice Ganda? Si Aura. Ayan. Si Lisa. Very New York. Diba? Exhibit eh. Ayan. Ito si nung nag-resign si Inday Sara, nag-post agad ang Presidential Communications Office na statement. Nataranta, effective today, July 19, 2024. Ano talaga? Effective today o sa July 19 pa? Hindi, I think na na yan. Na-correct na nila. Na-correct na naman siguro nila yan. Pero nakaloka yan, she declined to give a reason why. Bex, hindi naman nilalagay sa resignation mo yung reason. Malalaman nyo na lang. Malalaman nyo na lang yan later. Kaya ka nakakasaling eh. Kasi hindi niya binigay yung reason. Correct. At saka actually, irrevocable yung resignation niya. So, kumbaga walang bawian, parang hindi nyo kailangan ng reason dito. Kasi sinabi niya, basta ayaw ko na, wala nang bawian, wala nang ganyan. Kasi pag nagbigay ka ng reason, kumbaga parang ang messaging kasi nun, it's open for negotiation. Pag nagbigay ka ng reason. Magre-resign po ako kasi yung health ko hindi na ganyan. O di sige, edi mag-leave ka na lang ng 2 buwan. Yung mga ganon. So pag nagbigay kasi ng reason, it makes your resignation negotiable. Ang resignation ni Inday, irrevocable. So ganun na nga ang mangyayari niya. Sumbong nila. So tingnan natin kung anong magiging dahilan. Kasi I'm pretty sure, after nito, magkakaroon pa to ng follow-up. Bakit nag-resign si Inday? Kasi I think, ang gusto muna ni Inday, maging smooth yung transition. From very professional pa rin. Diba? Kita mo, di ba si Lenny, nung nag-resign yan, nung pagkatanggal sa kanya, di ba, kinabukasan natin, nagpa-interview agad. Nagpa-interview agad si Madam, parang, napaikot-ikot ka na, girl. Alam mo yun, nilako-lako mo na yung story mo, na parang, hindi mo man lang bigyan ng palugit ng palugit ang pag-resign mo at mo muna i-badmouth yung dati mong kasamahan. Bigyan mo muna ng breathing space sa kakatumira. Kita mo si Vic Rodriguez, kailan mo naman nagsalita yan? After 2 years. Di ba? After 2 years pa? Or almost 2 years. Almost 2 years. Di ba, inuurat natin si Atty. Trixie noon. Atty. Trixie ayaw niya magsalita pa muna. Even mamilay ka, even nung time na critical na siya sa government, hindi pa rin niya, it took her some time to really talk about dun sa, yung nangyari dun sa, Diba? That's just how you professionally do it. Halimbawa, parang nung natanggal ka sa company or nag-resign ka, Beck, you don't go out and then badmouth your company because that's very unprofessional. No? Maghintay ka muna ng ilang buwan or whatever before you do that. So, ito si Sarah. Wait. Let me just finish this transition. Nakahanap na. Kasi kailangan mo na humanap, girl, ng kapalit. Now. Magkakaroon pa siya niyan eh. Hindi pwedeng hindi basta-basta, di ba?
Now, kailangan mo kasi ka 30 days 30 days notice to ni Sarah, sabi niya, 'di ba? This is my 30 days notice. So, May grabe kasi yung power nung manner ng pag-resign ni Inday. And this is why talagang iikot yung tumbong nila. There is no negotiation. She is quitting the cabinet. No room for negotiation. Wala na tong yung over ganito, hindi pwede it is ayaw ko na, eto na, that's it, pansit, 'di ba? Wala nang kembot-kembot dito after this. Wala nang patumpik-tumpik. Talagang ayaw na niya. actually, nakakatakot yung magiging next DepEd. Kasi Sarah is the number one has the highest approval rating among cabinet. Top performer sa cabinet. Top performer. Ngayon, kung yung pinalit mo dyan, ibiglang bumaba, yun yung nakakaloka, girl. So, makikita yung contrast. Oo, ay, ang taas ng rating ni Sarah. So, ang dapat ang kukuha si BBM, talagang super galing. Yung talagang super galing, malakas yung charisma. Otherwise, pag bumagsak, ang sisi niyan kay BBM. Hindi. So, kasi walang hiya ka, tuloy na wala yung Yes. gamitin mong performer. Yes, at ito rin ang nakakaloka kasi nga, kaya itong si Sarah, marami siyang na-achieve noon as madali niyang naano yung mga policy niya. Kasi vice president siya eh. Alam mo yon, alam mo naman, tutulan mo yung ng vice president. Di ba? So naghamit niya yung na-leverage niya yung pagiging vice president niya sa pagiging DepEd secretary. Kaya yung sinasabi mo, Joey, na finally, na tong 30 days, ganyan. After a long time. Kasi nga, mas mabilis kasi pag ganyan, hindi nga lang nangyari kay BBM yan, nung panahon na agricultural secretary siya, presidente ka na nga, nandiyan na nga, ikaw na nga ang pinakamakapangyarihan sa, kasi hindi mo pa na-leverage ang position mo, bilang Department of Agriculture, ikaw pa yung naging second worst performing cap. True. And interesting rin on how the survey is going to reflect on BBM. Kasi, sa totoo lang, kaya naman hindi talaga sumasadsad ng todo yung, I feel like, yung survey ni BBM, kaya hindi sumasadsad ng todo. Kasi shielded pa rin siya ni Inday eh. True yan. Diba? Nasi-shield pa rin ni Inday eh. So ngayon, that Inday is not with them anymore, diba? So wala na siyang shield, wala na siyang wala na siyang pangontra sa sumpa. Ayan. Which is ang role naman ni Inday talaga dito sa gobyernong to, na para magmukhang pogi si BBM, iharap niya si Inday. Kasi si Inday nagtatrabaho. I'm sure itong si Lisa ngayon, ikot ng ikot hinahanap si Cheese. Asan ang tagay? Hindi naman ang tagay. Hindi, kailangan. Na. Kasi ang DepEd, isa sa pinakamahirap i-manage na department sa government, to be honest, no? Yung mga may alam dito sa government, DepEd talaga is pinakamahirap kasi pinakamalaki yan, pinakamalaking budget, pinakamaraming empleyado. Di ba? Pinakamaraming pera. Pinakamaraming pera. Dapat i-please dyan, SAS, kasi bukod sa mga teachers, saka sa mga government employees niya sa DepEd, dapat i-please mo din yung mga magulang ng mga estudyante, yung mga estudyante. So, alam yung hirap ng trabaho ng DepEd. Mahirap talaga. Kaya yung nangyari is, hindi natin, kaya it's they have a large shoes to fill. Yung mga sinasabi nila, ay ito kaya to ni Lenny. Hindi niya kaya pero sige, tingnan magkaano lang. Go. Hindi niya kaya pero sige. Oo, na parang go, sige. Parang let's do it. Remember, sabi nila, kailangan malapit sa education. Girl, no. If kailangan mo, as a department secretary, hindi malapit sa education, kundi magaling na manager. That's the cabinet position. That kahit gaano mo katalino, kasi hindi ka marunong mag-manage ng department. Mawasok yan kasi pwede ka naman mag-hire ng consultant eh. Kung magaling ka na manager, mag-hire ka ng consultant. O ito, mag-hire ka ng best consultant on different areas. Pero, hindi ka naman pwede, ikaw yung cabinet secretary, mag-hire ka ng manager. Hindi ka, trabaho mo ngayon. Pero alam mo, tingin ko kung ilalagay dyan si Lenny, hindi niya mag-backfire sa kanya yan kung balak niya gamitin sa election. Unless ilalagay siya kapag malapit ng election. Tingnan natin, I think magandang move sa kanila na i-invite si Lenny, pero magkakaroon ng existential crisis ang mga kakamping. Oo. Diba? Ang tawag na ni BBM, ni Lenny kay BBM, boss. Boss na, oo. Oo. Yes, boss. So ngayon, paano mo ituturo sa mga estudyante? Paano mo ituturo sa mga estudyante? Kasi it's part of history. Kasi it's part of the history of the return of the Marcoses. So paano mo ituturo sa history na ikaw, na pinresente mo yung sarili mo, na pipigilan mo ang pagbabalik ng isang Marcos sa Malacanang, natalo ka, tapos nangako ka pa na hindi pa tapos ang laban, pero nag-join ka sa
True. Hindi, at saka yung ano, no? Di Number ba, one, sinungaling. ang sabi ni Mama Lenny, si BBM ay proven na magnanakaw. Oh, Di paano ba? yun? So yun ang mahirap. Pero gusto ko siyang maging DepEd Secretary kasi it's just poetic justice. You know, it's fun. Oo. And I think Mama Lenny will do well. Do well in. In patawa? Just do well. Anyway, ako Masama. namimiss ko si Mama Lenny. Will do well in making us laugh. Namimiss ko talaga siya, promise. Will do well in entertaining us before we all die. Ako, I support Lenny Robredo for Department of Education Secretary. O di ba pag may mga vaccine drive sa school, Honest to goodness. Ako, hindi masimasin yung pinagbakunahan. I really cannot imagine, you know, even as a joke, it really breaks my heart na siya yung magiging DepEd Secretary kasi kawawa talaga yung mga estudyante. Sobrang kawawa talaga. Parang, nakakatawa, sobrang nakakatawa, pero nakawawa talaga tayo. Pero sige, mukhang ang kailangan lang naman natin before tayo mamatay pare-parehas ay isang good laugh. Eh di sige. Hindi. Like for example, no, yung nakakaloka yung mali-mali na statistics niya na report. Naalala niyo yung report niya doon sa yung nag-drug czar. Bakit ganito yung statistics nito? Tapos may taga-UP pa nagsabi, the computation is sound. Puta! In-interview ng rapper, the computation is sound. Yeah, of course, the computation is sound, but the thing is, tama ba itong ginamit? Tama ba yung ganito dapat sagutin? Just me. Pero yun na nga ang eksena ng buhay. I think, kasi you know what, BBM needs a powerful narrative. So kailangan niya na naman ng unity. So kailangan niya makipag-unity sa Liberal Party. Kasi ngayon, yung brand, yung kanilang flavor ng unity, siya, yung pinsan niya sa si Sandro. Oo nga, wala siya ibang makaka-unit team kung wala na itong mga Duterte. Talagang balik siya. Para may ka-unit team, dapat yung makakamping naman ang ligawan niya. So ngayon, ang liligawan mo ngayon, kakamping, hindi ba? Pero ako kasi, I think that the best strategy for the kakampings is not to align with anyone right now. Mm-hmm. Kasi you need to, kasi mas, ano ka yan makakaloka ka yan na, bakit ka nakikipag-ano dito, napaka-opportunista, alam mo yun? So, and I think, no, yung combination ng mga Pink at saka ng mga Marcos, it's good thing for us. Kasi now we can watch them burn themselves, at stake. Ayan. Di ba? Susubugin mo yung mga sarili nila eh. Di ba? Imagine, isang tanga at saka isang lutang at saka isang bangag magsasama. Hindi, ngayon, It's a disaster. So, ayan, makikita natin lahat. Di ba? pero ang ano niyan is, kasi ngayon, ano ba mga kalyado nilang partido? Sino ba mga big names? Si Soto ba, ano nila? Kasama nila si Soto. Nagdala na sila. Nag-pledge na ng Pacquiao. coalition with. So ito na sila ngayon. Si Soto, si Pacquiao, si Martin, si BBM, si Sandro. Di ba? Ayan, actually yung prime movers sa kanila si Sandro, si Martin, and si BBM. Oo. But the thing is, Teka. Di may cabinet meeting. Di syempre magkakatabi. Dapat seatmate si Gadon at saka si Lenny Robredo. ano ka ba? Si Mike Abby nga pinupuri na si Lenny. Taray! Pagkatapos mo anuhin yung si Lenny ngayon pinupuri mo, sabi niya malapit po si Lenny, mas malapit po sa kabataan si Lenny kaysa kay Sara. Ano ba kabataan ang sinasabi mo? Mga minor ito. Wala pong botanting mga minor. Oo. Ang mga botante pang sinasabi niyo po kabataan, mga college, ano po yung CHED? Eh di sa CHED yung ilagay si Lenny. Oo. Si Bam po, Ma'am Joey, BBN na rin ba? Nag-release na ng statement si Bam na parang sabi niya, kaisa niya, hindi pa yata doon sa party level, no? Pero nag-a-agree na siya sa mga policies ni BBM. Agree na si Bam. Ayan. No, it's expected because the tulay sa Dilawan is Lisa. Lisa is the Dilaw, you know. So, actually ngayon, good luck kay Sandro.
Yun naman sabi ko na, okay, may ibabalik yung Dilaw na layakapin ba nila si Sandro? Eh, kayo ngayon nanguwa si Sandro. This is something that people will never forget. Remember si Sandro, nung first time na nag-vote yan si Sandro, yung mga Dilaw were all over him. Kasi Oo, namali di ba yung winasak yan? Kasi di ba Nakakaawa si Dati naman. namali siya ng sinedan dun sa first time niyang pagboto, namali siya ng sinedan dun sa balot. Pero yun na nga, na after this, wala na Marcos. Ang ano na ngayon, maglalaban na uli is Dilaw versus Duterte faction. Kasi hindi naman nila nag-iba yung Dutertista eh, mga Dutertista. Actually, hindi rin nag-iba yung Dilaw kung hindi nag-combine yung Marcos. Ano parang mas gusto ko yung tawag na yan, mga Dutertista. Oo, di ba? So yung mga DDS. Oo, yung mga Dutertista. Oo, yung mga Dutertista, saka itong mga Marcosian. Mga Marcosian at mga yellowish. No? Kailangan kasi adjective, mga yellowish people. Itong kakamping kasi, they are riding on wokeness. Dex, yung mga woke ninyo nakasama, Dex, magmamature yan. Magmamature lahat yan at makikita nila ang totoong buhay. Hindi ba? Na keme-keme. Pero ang mangyayari kasi niyan is they just really want to go back. And the best way for them to do is to ride on the BBM agenda. Pero ang nakakaloka kasi, meron pang Tulfo factor. Hindi rin natin alam kung anong mangyayari no kay Raffy Tulfo. But Tulfo and Sara are the top 2 contenders ng 2028 according dun sa mga past presidential survey. At ang nakakaloka kasi, ang mga botante ni Tulfo, kung hindi tatakbo si Sara, kay Tulfo lilipat yung boto. Most ng boto ni Sara lilipat kay Tulfo. Kung hindi tatakbo si Tulfo, karamihan ng boto niya lilipat kay Sara. So yung voters base ni Tulfo at ni Sara, pareho. Kaya nga sabi ko, kung hindi ito si Tulfo, Tulfo Sara, Sara Tulfo ticket would be super unbeatable. Alam mo yon. Pero syempre, hindi naman nila hayaan yung ganyan beatability. And syempre, if you're Tulfo, if you're already 60-something by 2020, might as well try to run for president. Hindi ba? So, pero Sas, nakikita ko, magkakamali ang BBM, tong mga Marcos na to, kapag nakipag-unite sa Dilawan for the meantime, para lang isirain tong mga Duterte. Kasi, kakainin sila ng Dilawan. And then, sa susunod na eleksyon, wala na sila, Dilawan ang mamamayagpag. Kakainin sila ng Dilawan, yung mga Marcos. Bakit ang bababoy ng mga BBM supporter? Wala talaga silang sense. Para itong Sasha and Digweed, i-block na natin ng Sasha and Ano Digweed. sabi? Ang alin? Sasha and Digweed, 1:18 a.m. Oh, I think itong actually gusto ko nga mag-unite ang yellow at pula. Ang Marcos and yellow kasi Dex, alam naman namin for convenience ang inyong partnership. Oo. Hindi puso sa puso ang inyong connection. Kasi yung Marcos at Duterte, puso sa puso to. Totoo. Alam mo, may mga nag-message sa akin, Sas, na immediately after mag-resign ni Inday Sara, mga teachers talaga na naiiyak na parang, kami dito sobrang heartbroken kami, pero naiintindihan namin yung desisyon ni Inday, pero sa totoo lang, ngayon lang kami nagkakaroon ng direksyon eh. So talagang parang gusto nilang malaman, feeling nila, kailangan mag-explain ni Inday sa kanila kasi may iwanan nga sila sa ere, ganyan-ganyan. Kasi they really felt the initiatives of Inday in trying to fix the problem in our education system. May mga talaga solid foundation na sinimulan si Inday. It's not going to solve all the problem in DepEd. Pero nakikita ng mga taga doon na nasa tamang direksyon yung mga ginagawa. So, ang dami talagang real people are talking about it. Wala kayong ganito eh. Ito nga liit na bagay eh. Meron akong challenge doon sa lahat na nag-attend, doon sa Pilipinas Servicio Fair, bagong Pilipinas Servicio Fair, yung mga tumanggap ng 10,000. Bakit walang nagtataas ng kamay na yes, 10,000 yung natanggap ko? Bakit? Kasi yung nakatanggap ng 10,000 na buo, hindi naman kayo entitled na makatanggap na 10,000 ng buo. Pagkatapos yung deserve makatanggap ng 10,000 ay may cut ang barangay. That is really what's happening.
That's really what's happening. Sa totoo lang, sa dami ng perang pinamudmud ninyo sa buong Pilipinas, I am actually expecting na, medyo meron din, natakot rin ako dyan sa nila ayuda nila yung itong 500 billion na social amelioration at yung walang habas nila na pamumudmud sa iba't ibang parte ng bansa. But later on, I realized, actually, it's not really giving them any favor because it is implemented in the most corrupt way. Yung mga 10,000 na pinagbibigyan nyo ng pera, unang-una, hindi naman sila entitled. Pagkatapos yung mga entitled, meron naman silang cut dun sa mga pera. Like yung babaeng buntis na, di ba, ready na siya na maghahati talaga sila ng barangay You know, these are going to, to come and bite them in the ass pagdating ng election. Kasi, ginamit nyo lang ang tao for liquidation. Para withdraw ninyo ang pera ng bayan. Ginamit nyo lang ang pirma ng mga tao sa sa ayuda para ma-download nyo yung pera. Ayun, so would you expect people talking about how good Martin Romualdez is kasi nagbigay siya ng 25 kilos na bigas? When in fact, alam naman ng taong bayan na dapat hindi lang yun yung deserve nila. Or yung mga nakatanggap ng mga pera, allowance, kineme, ng mga kung ano-ano dyan, di ba? Yung mga tao, ginawa lang kayong liquidation. Barya ang nakarating sa inyo, bilyon ang sa kanila. And these are all going to come back come election day, I swear.